Hey, we're back at the gallery. So, ang plano natin ngayon is resin targets, no? Kasi gusto kong gawin yung ibang art dito. If it's not good for the wall, gagawin natin for the table, no? So, I will make a malaki na. Since we're making this round, ito yung coffee table rounded with the container, no? Galing din sa Shopee, Lazada. Nabibili mo yung container. Pero gusto kong maging ultimately ganun kalaki. So, ngayon, nandito pa rin tayo sa experimental stage. Gusto ko pakita sa inyo. Ito yung dati nating Pinor 1 liter. 1 liter kasi alam niyo medyo mahal yung mga resin. No? Yun ang problema ngayon, mahal siya. Para ma-pour ko yung malaking table na yun, that will be around medyo malaki isang dipa, 1 yard. So maganda yun for computer, no? So dito sa maliit, gumastos ako ng 490 dito. Ito itong brand na to. So lumalabas epoxy resin and hardener. So this is like 500 and 500. Ano pa yata? 500 and 500 is 1 liter, no? So itong nagawa niya. Itong nagawa niya. Kalahati lang, hindi siya naging 2 inches or something, parang 1 inch lang, 1 inch. So pinag-isipan ko to ng matagal na panahon kasi nagagandahan ako as a wall decor. Nagagandahan talaga ako sa kanya kasi ano siya, parang 3D, oh. May 3D effect. Kasi nga hindi siya nabuo, eh. Hindi siya lumubog. So ang lumalabas sa kanya para siyang decor. Kasi di mo naman pwede ipatong yung coffee mo diyan. No? So yun, nang inayang ako, gusto ko sana gawing wall, kaya lang hindi talaga wall ang plano natin, eh. Marami na tayo sa wall, as you can see, marami na tayo sa wall. So ang inaano ko talaga ngayon resin table na nakikita ko sa internet na napakaganda naman talaga. Ngayon, this is experimental na one thing na nakikita ko sa inyo, sabihin ko sa inyo kung ano ang reaction ng resin. See, nabebend siya. Hindi siya parang akala mo magiging glass finish, hindi. Nabebend siya. So, kung mag-coffee table kayo, hindi talaga pwede sobrang nipis. At least dapat 2 inches. Hindi pwede. Tsaka nakikita niyo medyo tabingi, oh. Kasi yung unang table na ginamit ko, hindi ko sinukatan ng level. So, of course, alam niyo na yung mga container, no? Nabibili sa Shopee, Lazada, reusable. So, dito natin siya pinor. Ngayon, babalik ko siya, i-re-pour natin siya para maging table. Kasi table talaga ang balak natin, hindi naman actually is wall decor, no? So ilang linggo ko rin pinag-isipan kung i-stick ko siya as a wall decor or as a table. Napag-isipan ko na table kasi experimental nga to, malaking rin nagagastos ko, kaya ituloy na natin. Nga pala, pagka naging table na to, ayun, 2 inches, pag naging table na to, meron na bibiling legs, table legs, meron. So madidrill mo ito, tapos yun, pwede mo ilagay yung legs niya. So ngayon, ganito siya, bubuhusan natin. Of course, bago nyo buhusan, this one's okay, don't get me wrong, but this is a little expensive. For 1 liter is 490, yun, for 1 liter. And this container pala is 14 inches, is 300 pesos. So isipin nyo, nag-rack up kagad yung gastos nyo. Ito yung una nating testing, eh. No? Sa baso ko nilagay, which is my robots. Parang ano siya yung pabigat sa paper, no? Paperweight. Hindi ko nga alam kung tatanggalin ko pa sa glass, eh, o ganyan na lang, eh. Kasi dapat to, basagin ko yung glass para lumabas yung pinaka-resin lang. So this is our first experiment, no, na
Okay naman, satisfied naman ako. Gusto ko lang pag-aralan how the resin works. Ito naman yung bago kong binili. This is like 290, which is 1 liter din. Kaya lang, hindi siya kagaya ng isang ano, no? Mukhang clear din naman, no? Hindi siya kagaya ng isa, na clear, nakita naman natin, sobrang clear. Ito, siguro clear din naman. Eh, iniisip ko baka isa lang ang source nito mga ito eh. Nire-repack lang nila eh. Pagka naman wala masyadong gumagamit. Ayun. Ito nga pala, tignan nyo. Ito yung resin. Ito yung pagka naging, alam mo yung plastic cover sa sa libro. Yan ang resin. Yung plastic cover sa libro. Ganun siya. So ayan, nakita nyo na yung mga studies ha. Hindi siya pwedeng manipis, gumagalaw siya, nagagalaw, not glass reaction talaga. So maganda siya, kaya lang, kailangan natin i-pour. Tandaan nyo, level nyo ha. Kasi in the first 40 minutes, mag-react siya as water. In the first 40 minutes, mag-react siya as water, kukunin niyo yung level na yun. So ayan, i-level ko na yung mesa. So alam ko na, alam ko na talagang level yung mesa ko. So, didiretso talaga yung water. Yan ang na-miss ko nung una. Kaya hindi pantay ito. Ngayon, papantay na siya. Tsaka yung ganitong way na first pour and second pour, hindi talaga actually buhos lahat. Talagang meron layering. Merong first pour, patitigasin, tapos second pour, gano'n. Tsaka minsan pinapatagal ito na napakatagal, minsan 1 week. 1 week sa air dry. Gano'n, hindi siya yung bigla-bigla. No? So ngayon, ito na. Let's try this one. Ito naman, the other one is 50-50, no? This one is 3:1. Ayan, 3:1, no? Okay, let's go. Ang maganda lang sa mga pour ngayon, hindi na siya maamoy. Wala na siyang amoy talaga. Tama, wala akong mask. Ang inaano ko lang, yung salamin, kasi baka may tumalsik eh. Yun lang, pero yung mask wala. Yan. So, sinik na natin, no? And of course, you have 40 minutes to arrange. Kung first pour to, kailangan i-arrange mo. Ginamit ko to nung una, kaya lang ngayon, wala na, naka-steady na siya eh. Steady na yun. Kasi tapos na siya sa first pour. Ngayon, second pour na, so siguro pag alis-alis na lang to ng mga dumi, kung merong debris, something, mga hair, gano'n na lang. Pero nung una talaga may 40 minutes ka to run it, no? Ayan, tuloy lang ang experiment natin hanggang sa makabuo tayo ng isang buong table. I guess pagka naman talaga mag-experiment ka, talaga namang gagastos ka eh. Di ba naalala mo nung una nga nadismaya ako dahil nasira yung una kong pour. Nabutas yung container, wala pa akong alam tungkol sa mga container, nabutas siya. Kaya yun. That's the first one. No? Okay, let's do it. Let's do it. Baba ko lang yung camera para makita niyo yung pag-pour niya. Teka, task ko muna pala ulit kasi pakita ko muna sa inyo yung mixing. Ito kaya na niya. Dito ako una nag-mix. So ayan. So ubos. Problema lang naman ito pagka yung oh my god, it's color blue. Why is it color blue? Sana mag-clear out siya. It's color blue. Baka sirain yung design ko ah. High gloss, 40 minutes work time, resist yellowing. Yan, kasi yung iba rito nag-yellow after 6 months. So that still we have to prove. Kasi tandaan nyo, mga experimental lang natin to. Ibig sabihin, hindi pa tayo sigurado talaga kung ito yung magandang quality. No? Siguro kung magandang quality hanap natin, siguro mga 3M ganon, na mahal, umabot ng 10,000 for one table. Kaya yung mga table pala na to, pagka sinlalaki na talaga ng
parang dining table, maabot siya ng ng $6,000. Usually pag may elements pa ng mga wood, no, yung malalaking wood, tinatawag nilang may ano sa gitna. Gagawin ko rin yun later on. Marami tayong wood sa likod. Kaya lang kailangan may woodworking shop ka na, no? Okay, after halo-halo ko na ganyan, nung unang blue siya, ganito pagka blue niya eh. Nag-clear out din, no? Nag-clear out din siya. So yan, 40 minutes ang takbuhan dito at 40 minutes. Okay. Satisfied na ako na nag-clear out na. Ito na siya, oh. Medyo bluish pa rin pero yan ako na. Self-leveling tayo. Tingnan natin, let's go. So this is the second pour. So pagka ganyan, hindi kita sa camera eh, pero nakikita ko may, oops! Wow, muntik pa mapasama yung camera sa ano. Hirap na mga experimental, no? Muntik pa mapasama yung camera sa pinupor. Okay, may mga konting bubbles lang, konting bubbles. Trust tayo rito makakuha yan dito sa malayo. Yan. Yan. May konting bubbles, no? So ang ginagawa dyan usually is yung apoy, torch, pero plastic yung container natin, kaya gamitan natin ng blow dryer, no? Just to wala pala talaga palang to, diretsong init. Yan, no? Yan. Meron akong heat gun pero puro heat ang nilalabas niya eh. Wala siyang parang blow lang. Ngayon tinidor, may nakita ko parang, alam niyo parang styrofoam. Yan. So kunin natin yun. So yun ang purpose nung meron kang ready tinidor. So lumalabas, hindi pa rin siya napuno. Ano ibig sabihin nun? Bibili na naman ako. So kung i-match up mo ang gastos, talaga nagra-rank na, no? So 500, 390, no? So nagra-rank up na ang gastos natin. 300 sa container. Ayun talaga, pero susunod tutuloyan ko na to kasi mukhang okay to, mukhang maganda to. Hindi nga lang siya lumubog pa eh. Lumitaw pa rin yung mga ulo ng mga characters nung iba. Pero meron na siyang patungan ng coffee somewhere. Somewhere in the area. Meron na. I-run ko muna itong nakita pa akong bubbles eh. I think that's the bubbles from the first pour, no? So, tsaka kasi this is custom eh, kaya siyempre pag custom, gawa ng kamay yan eh. So, matutuwa ka na rin kung may mga hindi masyadong pulido, no? Mayroong mga problema ng konti. Pero ang ganda niya. Ito, pakita ko sa inyo. See?
So yung sinasabi ko sa inyo, medyo nakaangat pa yung iba. So, I'm satisfied. Kaya lang, kung palulubugin ko pa to, remember, sinabi ko sa inyo na nagagalaw ko ng kamay. Yung nagagalaw ko siya ng kamay, yun, parang hindi ko nagustuhan yun. Masyado siyang flimsy. No? So yan. May mga natitira pa, no? Okay, peace! Yun na ating gagawin natin itong table, tutuloyan natin to. Kulang pa. Okay. See you again. Hanggang sa matapos to, ordering ko na rin yung legs nito para makita na natin yung katapusan ng ating coffee table resin project. Okay? Peace!